Magandang umaga mga mag-aaral! Kamusta kayo? Maaari ba kayong tumayo at tignan ang iyong mga paligid? Kung may nakikita kayong mga basura, maaari niyo ba itong pulutin at ilagay sa ating basurahan? Maraming salamat! Ngayon tayo ay manatiling nakatayo at maaari ko bang tawagin si Binibining Arlene para pamunuan ng ating klase ng panalangin. Amen. Maraming salamat, Binibining Arl. Ngayon, dumako naman tayo sa pag-check ng attendance kung sino nga ba ang nandito sa aking klase at sino ang mga lumiban. Binibining Adapon, narito. At sa tingin ko ay si Binibining Daniel lamang ang wala ngayon. Kaya, ating simulan ang ating klase ng Energizer. Maraming salamat sa inyong kooperasyon mga mag-aaral. Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Nikki Camarillo at ngayon, meron na naman tayong panibagong aralin na tatalakayin. Ngunit, balikan muna natin ang ating itinalakay noong nakaraan. May naaalala pa ba kayo? Yes, Binibining Sherry? Very good, Binibining Sherry. Itinalakay natin noong nakarang araw ang tungkol sa palatandaan ng kakapusan sa pang-araw-araw na buhay at ito ay mahalaga upang maging handa tayo sa mga hamon ng kahirapan. Ngayon, handa na ba kayo para sa ating panibagong tatalakayin? Pag handa na, sabihin ang ready na, sabay-sabay. Handa na nga kayo. Ngayon, dumako na tayo sa aking unang inihandang aktibidad na pinamagatang ano ang masasabi mo tungkol sa akin. Ngayon, tatawagin ko si Ginoong Carl, Binibining Kathleen, Sydney at Jayla upang sagutan ang mga ito. Bibigyan ko kayo nito isa-isa at ilagay kung saan nga ba ito nararapat. Maraming salamat! Ngayon, maaari ko bang tanungin si Binibining Kathleen kung ano nga ba ang ipinapahiwatig ng mga larawan? Very good! Ang mga larawan ay nagpapahiwatig ng unemployment, kakapusan, kakulangan, at scarcity. How about Ginoong Carl? Paano ito nakaka-epekto sa buhay ng mga tao? Very good! Ito ay nakaka-epekto sa buhay ng tao, lalong-lalo na ngayon na ating kinakaharap ang kakulangan, kakapusan, scarcity, at unemployment. May naging idea na ba kayo kung ano ang paksa na ating tatalakayin ngayon? Yes, Binibining R. Nice try! Thank you for trying! Ang ating tatalakayin ngayon ay ang tungkol sa ang kakapusan bilang pangunahing suliraning panlipunan at ang ating mga layunin ay maunawaan ang konsepto ng kakapusan bilang pangunahing suliranin ng panlipunan, maipaliwanag ang mga epekto ng kakapusan sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay at makagagawa ng isang tula tungkol sa mga nararapat na gawing solusyon tungkol sa kakapusan bilang pangunahing suliraning panlipunan. Ngayon, dumako na naman tayo sa ating ikalawang aktibidad na may titulong I-Check Mo Ako. Sa mga naitalang sangay, lagyan ng check ang sa tingin mo ay pinaka-problema ng ating lipunan. Sino ang gustong sumagot? Okay, Ginoong Juan, pumarito ka sa harap at ilagay mo kung saan at ano nga ba ang pinaka-problema na ating kinakaharap sa lipunan ngayon. Ginoong Juan, sa iyong palagay, ang aktibidad ba na ito ay konektado sa ating tatalakayin ngayon? At bilang isang mag-aaral, sa iyong sariling pananaw, ano ang maaring solusyon sa suliraning ito? Very good, Ginoong Juan, at maraming salamat. Ngayon, dadako na naman tayo sa ating susunod na aktibidad na may pamagat na Kilalanin Mo Ako. Ang mga larawan ay tumutukoy sa iba't ibang epekto ng kakapusan sa lipunan. Isulat ang AK kung ito ay tumutukoy sa epekto sa ekonomiya. Ikal kung epekto sa kalusugan, iido kung epekto sa edukasyon, IPK kung ito ay epekto sa pag-unlad ng komunidad,
O ikap kung ito ay epekto sa kapaligiran. Magtaas ng mga kamay ang mga gustong sumagot. Wow! Gustong sumagot ng lahat. Alright. Binibining Shane, Arian, Celine, Cheryl, Daniel, Riza, at Ginoong Angelo. Pumarito kayo sa harap at sagutan ninyo ang mga ito. Ngayon, ating iti-check kung tama nga ba ang inyong mga sinagot. Wow! Very good! Tama lahat! Tunay nga na ang lahat ng mga larawan ay nagpapakita ng epekto sa kapaligiran, epekto sa kalusugan, epekto sa edukasyon, epekto sa ekonomiya, at epekto sa pag-unlad ng komunidad. Ngayon, ihahati ko kayo sa dalawang grupo at magkakaroon tayo ng isang debate kung saan ang mga mag-aaral ay magiging mga tagapagtanggol at mga kritiko ng mga iba't ibang pananaw at solusyon sa kakapusan. Hahayaan ko kayo na maghanda ng mga argumento at magpresenta nito sa pamamagitan ng isang debating istruktura. Bibigyan ko kayo ng 5 minutes upang maghanda at 3 minutes upang ipresenta, ibahagi ang iyong mga nais ibahagi. Isang representatibo lamang sa bawat grupo. At tayo ay may rubric sa inyong gagawin na debate. Una, content 10%, originality 10%, total of 20%. Mga magagaling at mahusay, nakikita ko na deserving nyo na makuha ang perfect score, kaya ibibigay ko ang 20/20 sa group 1 at saka sa group 2. Masigabong palakpakan, please. Ngayon, dumako na tayo sa ating diskusyon. Ang salitang kakapusan ay isang problema hinggil sa ekonomiya ng pagkakaroon ng walang hangganang pangangailangan sa bansa o mundong mayroong limitadong likas na yaman. Sinasabi nito na ang lipunan ay mayroong kapos na sanay na kayamanan o kagamitan upang matupad ang mga pangangailangan ng mamamayan. Ang kakapusan ay maaaring magdulot ng pagbaba sa produksyon at paglala ng kahirapan dahil sa kakulangan ng trabaho at kita para sa mga tao. Ito ay maaaring humantong sa pagbaba ng consumer spending at pangkalahatang pag-unlad ng ekonomiya. Ang kakapusan sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, at akses sa pangangalaga sa kalusugan ay maaaring magresulta sa pagtaas ng mga sakit at karamdaman sa lipunan. Ito ay maaaring humantong sa malnutrisyon, infeksyon, at iba pang mga suliraning sa kalusugan. Ang kakapusan sa edukasyonal na sangkap tulad ng aklat, silid-aralan, at guro ay maaaring hadlangan ang pag-access ng mga mag-aaral sa dekalidad na edukasyon. Ito ay maaaring humantong sa pagbaba ng antas ng kaalaman at oportunidad sa hinaharap para sa mga kabataan. Ang kakapusan ay maaaring magdulot ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, pagtaas ng social tension, at ito ay maaaring magresulta sa pagtaas ng kriminalidad, pag-aalsa, at hindi pagkakasundo sa komunidad. Ang kakapusan sa mga likas na yaman tulad ng tubig at lupa ay maaaring magdulot ng pagkasira ng kapaligiran. Ito ay maaaring magresulta sa pagbaba ng kalidad ng hangin at tubig, paglala ng polusyon at pagkawasak ng mga ekosistema. Narito ang ilang iba't ibang solusyon sa pagtugon sa mga suliranin sa lipunan. Una, pagpapalakas ng mga programa at proyekto ng pamahalaan na naglalayong tugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan tulad ng pagkain, edukasyon at kalusugan. Pagtaguyod ng mga programa sa korporasyon na naglalayong magbigay ng trabaho, edukasyon, serbisyong pangkalusugan sa mga mahihirap na komunidad. Pagpapalakas ng edukasyong pang-ekonomiya at pangkabuhayan sa mga komunidad upang magbigay ng kasanayan at kaalaman sa mga mamamayan upang makaahon sa kahirapan.
pagpapalakas ng kamalayang sosyal sa pamamagitan ng pag-edukasyon at pagsasanay tungkol sa mga isyu tulad ng kahirapan, kalusugan at kapaligiran. Pagpapalakas ng mga organisasyon sa komunidad tulad ng mga kooperatiba, samahan at mga civic groups na nagtutulungan upang malutas ang mga suliraning panlipunan. Pagtulak ng mga programa ng pagbabahagi ng teknolohiya, kaalaman at pinansyal na suporta mula sa ibang bansa upang palakasin ang kapasidad ng bansa na harapin ang mga suliranin sa lipunan. Ang mga yaman ng ating mundo ay hindi walang hanggan. Ang mga likas na yaman tulad ng lupa, tubig at enerhiya ay may hangganan. Ang pagkilala sa limitasyong ito ay mahalaga upang matutunan natin ang kahalagahan ng tamang pamamahala at konserbasyon ng mga yaman. Mahalaga na malaman ang pagkaiba ng pangangailangan at kagustuhan. Ang mga pangangailangan ay mga bagay na mahalaga para sa ating kaligtasan at kalusugan, samantala ang mga kagustuhan ay mga bagay na nagpapabuti ng ating pamumuhay, ngunit hindi kinakailangan. Sa panahon ng kakapusan, mas binibigyang halaga ang mga pangangailangan kaysa sa mga kagustuhan. Ang tamang pamamahala ng mga yaman ay susi sa pagharap sa kakapusan. Kinakailangang magkaroon ng wastong alokasyon ng mga yaman upang masiguro na ang lahat ay makikinabang. Ang pamahalaan at iba't ibang sektor ay may malaking gampanin sa epektibong pagmamahala ng mga yaman. Ang kakapusan ay nagtuturo sa atin na baguhin ang ating mga pamumuhay at gawing mas sustainable o napapanatili. Ang simpleng pagbabago sa ating pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabawas ng basura, pagtitipid ng enerhiya at pag-recycle ay may malaking epekto sa pagharap sa kakapusan. Ano nga ba ang kakapusan, Binibining Sydney? Sapagkat ikaw ay hindi nakikinig sa akin at ikaw ay nakipag-chismisan lamang dyan. Okay, very good at iyong naalala pa. Okay, magpatuloy tayo. Itinatambok ng araling ito na ang importansya ng pagpapahalaga sa edukasyon. Maaari tayong mag-aral ng mga kasanayang pang-ekonomiya tulad ng pagsasagawa ng budgeting, pag-iipon at pagbabahagi ng mga aklat, online na course o mga seminars. Sa halip na mag-aksaya ng pagkain, maaari tayong magplano ng wastong pagkain sa buong linggo. Gumamit ng mga recipe na nakabatay sa mga mababang halaga ng mga sangkap at magbenta o mag-donate ng mga sobra na hindi na kailangang pagkain. May natutunan ba kayo? Yes, Binibining R. Maaari mo bang ibahagi ang iyong natutunan? Very good! Tunay nga na ang aralin na tungkol sa kakapusan bilang pangunahing suliranin sa lipunan ay naglalayong magbigay ng kamalayan at pag-unawa sa mga sanhi, epekto at posibleng solusyon sa problemang ito. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kakapusan, natutunan ng mga tao ang kahalagahan ng pagiging mapanuri at mapanagot sa paggamit ng mga yaman ng lipunan. Binibigyang diin din ng aralin ang importansya ng pakikipagtulungan at pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan upang makahanap ng mga pangmatagalang solusyon sa suliraning ito. Tunay ngang bago gumastos ng pera, maaari tayong magplano muna ng ating mga gastusin batay sa ating kakayahan at pangangailangan. Maaari rin tayong mag-set ng mga financial goal at pagkaroon ng emergency fund upang matugunan ang mga bilang ng ating pangangailangan sa araw-araw. May gusto kang idagdag, Ginoong Carl? Yes? Wow, very good! Tunay nga sa mga narinig ko at nakikita ko naman sa inyo na may natutunan talaga kayo sa ating na-discuss na aralin ngayon.
Kaya, dumako na tayo sa ating maikling pagsusulit. Okay, kumuha kayo ng 1/4 sheet of paper at isulat sa sagutang papel ang inyong mga sagot. At pagkatapos niyan, ating i-check ang inyong mga sagot. I'll give you 7 minutes to answer the quiz. Alright, take your time. Alright, time is up. Ngayon, change paper sa inyong katabi na kaklase. Wow, magagaling! Nakikita ko ang inyong mga scores at nasisiyahan akong makita na halos lahat ay may mataas na score. At ngayon, sa pangalawang bahagi na inyong gagawin, nais kong ibigay ito upang malaman ko kung napapahalagahan niyo ba at naisa sa buhay ang iba't ibang epekto ng kakapusan bilang pangunahing suliraning panlipunan. Ngayon, gumawa kayo ng essay tungkol sa titulong mga solusyon at hatbang sa pag-unlad ng lipunan. At sa pangatlong bahagi naman, gagawa kayo ng isang tula tungkol sa mga nararapat na gawing solusyon. At ito ay dapat may originality na galing talaga sa inyo, na ito ay may ambag sa ating lipunan upang matugunan ang kakapusan na ating kinakaharap sa kasalukuyan. Ito ay may criteria na content 10 points, creativity 5 points, neatness 5 points, total of 20 points. Alright, take your time everyone. Ngayon, ating balikan ang ating mga layunin. Naunawaan ba ang konsepto ng kakapusan bilang paunahing suliraning kalipunan? Oo, nauunawaan. Yes, thank you so much for the feedback. Pangalawa, naipaliwanag ang mga epekto ng kakapusan sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay. Yes! At pangatlo, nakagagawa ng isang tula tungkol sa mga nararapat na gawing solusyon tungkol sa kakapusan bilang paunahing suliraning panlipunan. Naipahayag ba natin o nakamit ba natin lahat ng mga layunin? Wow! Thank you so much for responding, everyone! Para sa karagdagang gawain, gumawa ng isang slogan na nagpapahayag ng mga solusyon at mga nais mong iambag sa ating lipunan upang matugunan ang kakapusan bilang isang pangunahing suliraning panlipunan. Ito ay may rubrics na content, 15%, impact, 10%, neatness, 5%. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aking klase ngayon. Kayong lahat ay na-appreciate ko ang inyong mga presensya. At bago natin tapusin ang klase ngayon, maaari ba tayong tumayo lahat? At maaari ko bang tanungin si Binibining Manilin upang manalangin para sa ating closing prayer. Okay? Ang Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Okay, once again, thank you so much everyone. Paalam sa lahat.